Yung mga, pati yung kanina na may nag-manifest na invite natin sa next hearing. And also si Abellanosa po. Saka po mayroon pong judicial affidavit si Mayor executed nung October 13 at certain Chairman Andres Cruz na sinama doon sa affidavit na sinabrit sa pina-administer doon sa prosecutor's office, but eventually Mayor Espinosa had executed another affidavit dated October 13, galing po ito ng PAW na sinasabi niya na hindi naman daw talaga siya nagbibigay ng payola money to Andres Cruz. Tapos hindi daw totoo yung affidavit. Anong, So sinong there is imbitahan? another affidavit? Sinong imbitahan? Andres Cruz, sir. Andres Cruz. Opo. Kindly submit May kopya all po the ako ng pertinent affidavit noon. data para ano. So we can invite them. October 13, The next hearing. 2016. Meron lang akong tanong, ano, kasi siya nabanggit ko sa opening statement. Meron ba talagang nagbasa to formally serve the warrant on 2 dead bodies? Napalabas ito sa GMA7. Apparently, yung kasama yung reporter, nakuna ng video footage and pinalabas ito sa GMA7 na kung saan, instead of serving the warrant on the warden, because sila may control sa facilities eh. Wala namang control yung mga preso sa facilities. Maski buhay pa yung dalawa, hindi pa rin dapat sa kanila sinerve yung warrant. Dapat to sa warden. But having said that, patay na nga, binabasahan pa ng search warrant. Would you explain? Kindly explain bakit gano'n ang procedure? Is this the correct procedure? Nag-search kayo ng bahay. Halimbawa, assuming na hindi ito jail, ano? In the course of your search, yung operation nyo, nagkaputukan, namatay yung ano, do you still need to read to formally serve the search warrant? Hindi naman kayo maririnig ng patay. Hindi naman magre-respond yun na, yes sir. Did you actually do that? Your Honor, actually, the reading of the search warrant was not really for the dead body, but to the witness and supposedly to the provincial warden. Yes, sir. Actually, sir, pinapasok po namin si Warden Bardillon po. Sinabihan ko pa nga, nagsinabi po doon na magbabasa na po nung search warrant para masimulan po yung search. Pero hindi naman po tinapos ni Warden po yung sa search. Tiningnan na lang po niya, tapos pumunta po siya sa kabilang selda kung nasan din po yung soko. Tapos pumunta na lang po siya doon sa may nag-standby na lang po siya sa may labas. Okay. Pero nabasa ko yung affidavits ng mga guards, ano. Nangihingi sila ng kopya na affidavit sa inyo, ng search warrant, ayaw niyong bigyan. You ignore them. Di ba, nandiyan sa statement that they were requesting for a copy. They wanted to see. Gusto nila makita yung copy ng search warrant dahil nga, ang isa-search nyo, facility nila. Yes, please. Yes, Your Honor. Ilan yung nag-testify na guards na nangihingi sila ng kopya o gusto makita yung search warrant? I think it is isa lang yan. Sino yun? Narciso Ortega. Ano yun? Ordinary jail guard or ano bang position niya doon? Designation? Ordinary jail guard po, Your Honor. Siya yung nasa desk. Siya yata Siya nasa yung, bukana. if I am not mistaken, Your Honor, siya po yung keyman doon sa gate. Okay. So bakit ayaw niyo pakita yung search warrant niyo doon sa gwardiya? Your Honor, hindi po totoo yun, Your Honor. In fact, may kasama din naman po kaming media doon, talagang nag-witness, na pinakita talaga namin yung dalawang search warrant po. Well, imbitahin namin yung media na sinabi niyong kasama. Opo, Your Honor. Alam niyo ba dumating yung media kasama lang ng Soko? Hindi niyo siya kasama all the way. May kasama po kaming isa po, Oh, ano pangalan? Sabihin niyo. Mr. Yol Kaworte po, ng Kaugop Radio po. Okay. Ano pangalan? Mr. Chair, may nakalimutan lang ako kanina kay Attorney Santiago of the PAO dun sa binasa mong affidavit nung inmate witness about his account na ibang-iba doon sa CIDG version.
Something struck me, yung time na naman eh. Can you double check it? Yes, Your Honor. It says here, Anong oras niya naumpisahan na witness? in paragraph 2 of his affidavit dated November 8, 2016, it says here, last November 5, 2016, around 3 o'clock in early morning. Ayan na naman tayo. O ano ba talaga ang tunay? Anong oras ba talaga pumunta yung team? O meron kayang iba pang team Ngayon, na nauna? sige, kung pinabubulaanan Can mo you clarify na that? hindi nyo pinakita ninyo yung search warrant doon sa gwardiya, di ba dapat meron Pinakita siyang... po, sir. Pinakita, sir. O, dapat may pirma siya doon o may acknowledgement na nakita niya o meron kayong record man lang na binabasa niyo yung search warrant. Meron ba kayong ganon? Wala po kaming record ng O kala ko may video. kasama kayong media. Siya pong makapag-testify. Ewan ko lang po kung binidyohan niya or ano po. Wala yata sa presentation mo kanina yung media na binanggit mo. Yung GMA mga lang ang witnesses nakapresent. na yan, I'm sorry, Senator Manny, yung mga witnesses na yan, kasama nyo na sila? Pagdating nyo, Yung isa po na media po. sino yon? Mr. Yol Caorte po. Kasama nyo na sila? Kasama na po Siya, namin. Opo. pagdating nyo. Opo. Kasama na po. So, nakabuntot ho ba siya sa team nung papasok na kayo? Nandun po siya sa malapit po sa gate din. Now, balik ko tayo dun sa oras. How come that inmate witness mentions 3 o'clock, on or about 3 o'clock? Kanina pa ulit-ulit ko po kayo mga tinatanong, anong oras ho ba talaga kayo pumunta doon? Bakit as early as 3 o'clock, meron ng mga narinig o nakita yung witness inmate? Ganun po, yung ganun pong mga oras po ng more or less 4 or past 3, basta malapit po doon. Diyan po yung oras po na estimated po namin. Ganito po kasi, Your Honor. Superintendent Marcos. Yung sa oras po kasi, nung nagta-travel po kami papuntang Baybay, kung mapapasyal po kami sa lugar namin, yung signal po doon pawala-wala. Nung nagsisend po ako ng mga pre-jump off, yung cellphone po na nagsisend, nagpapaikot-ikot lang na parang maliit na ganun. Ibig sabihin, hindi pa siya nagsisend. Matagal po. So, yung oras po, hindi na kami naging conscious po talaga, ma'am. Kasi nung patapos na ng operation, doon ko na lang naman po tiningnan yung mga oras ng mga text eh. Hindi ko naman po tinandaan. Nung nag-review na ako ng oras, kasi pinapresent po ako dito, saka ko lang po tiningnan yung isa-isa, anong oras ba to, anong oras ba to. Pero during texting po, papunta po sa pre-jump off, mobile po kami. Along the way from Tacloban to Baybay, marami po dyan dead spot. Hindi po makasend ng text message. So, by the time na nasend yung message, doon lang po magre-register yung oras kung kailan po na siya nasend. Pero hindi ko na po tinitingnan yung cellphone ko. So, pagdating po namin sa Baybay at nagkandak ng final briefing si Major Laraga, hindi na po actually namin talaga alam mga oras kung anong oras yun. Katapos nagpadala ng coordination, hindi ko rin po alam kung anong talagang oras natanggap yung coordination till such time na nahawakan ko na po yung papel after the operation. Doon ko lang po nakita na 3:43 pala. Pero kung sa oras po hindi po namin masasabi na ganito talagang oras kasi wala naman kaming timer eh. Na ikaw designated ka as timer. Time mo. Wala pong ganun. Actual operation po to. Kung naintindihan po ito ng kapwa-pulis ko at operatiba ka rin, alam mo yun na ganun ang nangyayari. Senator De Lima, excuse me, si Senator Recto would like to avail of his second round. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator De Lima. To our resource persons sa CIDG, are you familiar with the affidavit of Mayor Espinosa? Hindi po, Your Honor.
You're not familiar. Opo. Meron ho ba kayong kilalang Police Superintendent Masauding? Oh, kilala ko po siya, sir. Taga CIDG ba yan? He was the former regional chief of CIDG. CIDG. Okay. Police Superintendent Jambiran. Hindi ko po siya kilala, sir. Pero alam ko na nakasign po siya sa Ormoc. Okay. Dito sa Chief of Police ng bayan na yan, you're familiar with the affidavit? Yes, Your Honor. Doon sa affidavit ba maraming taga CIDG Region 8? Mga 5 sila, Your Honor. 5. Yes, Your Honor. Were they part of the raiding team as well? Any one of them? Wala naman. Wala, Your Honor. Okay. Pero, yung 5 yan nasa CIDG Region 8 pa rin. Sa iyo, no, Your Honor, wala na. Na-relieve na sila. Na-relieve na sila. Okay. Pero posible, assuming totoo to, hindi ko sinasabing totoo tong affidavit na to, pero may mga binanggit na taga Region 8 na CIDG. As far as the affidavit of mayor is concerned, Your Honor, sa present na mga na-sign, wala dito sa affidavit. Sa affidavit, walang CIDG personnel? Nandito ngayon sa presently assigned. Pero yung mga taong nabanggit, sabi mo nga, may 5 taga CIDG Region 8. Yes. Okay. To Police Director Benjamin Magalong, sa investigasyon ninyo, is this a lead? Ibig sabihin, kung meron, are you familiar with the affidavit of Mayor Espinosa? Negative, Your Honor. Negative, you've not seen it. Yes, Your Honor. Honestly, negative po. Okay. Sa Regional Director, you familiar with the affidavit? Yes, Your Honor. Yes, okay. At dito, maraming mga PNP na nakasulat dito. Yes, sir. Marami dito nasa CIDG Region 8. Yes, sir. Okay. Hindi ba dapat kasama sa investigasyon as a possible motive kung bakit biglaan nangyari ito? Kasama yes. ba sa investigasyon ninyo yan? Sir, ang kasalukuyan nag-iimbestiga ngayon is because of their motu proprio mandate, yung aming Regional Internal Affairs Service H. Sir. Oo. But the Regional Internal Affairs, may kinatawan ba dito? Meron, sir. Okay. Sino yung... Who is the head of the Regional Affairs? Yes, investigation. Okay. Internal Affairs. Yes, Your Honor. Diba? Familiar ba kayo sa affidavit ni Mayor Espinosa? Actually, sir, nabasa ko po yung affidavit ni Mayor Espinosa. Kilala ba ninyo yung mga taong nakabanggit dito, particularly in the PNP at yung mga nasa CIDG Region 8? Ganito po, sir, para maliwanagan, sir. Yung mga separate units po, doon sa National Internal Affairs po, ipinail yung kaso. Yung mga PNP personnel naman from the mainstream, from the PRO8, sa akin po ipinail ni Major Espinido. So meron po kaming 23 cases ngayon sa aming opisina against PNP personnel po. So kasama po doon sa yung affidavit po ni Mayor Espinosa, at bago po nung maipasubmit na po sa amin yung kaso, pina-reaffirm ko po kay Mayor Espinosa yung kanyang affidavit. Oh, hindi, ang puntos ko dito, ang dinidinig natin ngayon, ay yung pagkapatay sa loob ng kulungan na pinatay ng taga-CIDG. Di ba? Opo. Ngayon, nakakapagtaka sa affidavit ni Mayor Espinosa, itinuturo niya na sangkot sa droga. I'm not saying na verified ito, na totoo lahat ang nakasulat dito. Pero nakasulat dito mga pangalan ng taga-CIDG Region 8.
Opo, nabasa po po. Nabasa mo. Yes. Sa investigasyon ba ninyo, are you looking at this as a lead na potentially isang dahilan, assuming, we're just testing the argument, ha? Pinatay si Mayor Espinosa para hindi pa mabanggit, wala magtestigo, or hindi mabanggit yung ibang posibleng kasangkot sa droga. Yun ang nasa isip ng marami. Ha? At dito sa affidavit ito, marami dito nasa CIDG Region 8. No, tinatanong ko muna yung internal affairs. We will allow you to speak. Is that part of the investigation? To take a look at the motive? Kasi sigurado may namatay. Your Honor, isa po yun sa aming titingnan po kung Titignan, sa kayo hindi pa. Tama ho ba yun? ganito po, Your Honor, yung aming 23 cases ngayon against PNP personnel as narco cops, nasa kasalukuyan pong nasa pre-charges investigation na po. So, naghinihintay po namin yung mga corresponding counter affidavits Naintindihan po. ko yung nabanggit nyo kanina. Ang tinatanong ko, in relation to the killing of Mayor Espinosa. Kasi posible may motive. I mean, ito lang yung dokumento sa harap ko. At nabasa ko to, hindi ko naman ginawa to. Initially, iisipin mo yung kaagad. Di ho ba? A reasonable mind would expect na, uy, baka ito yung dahilan. Di ho ba? Yun lang ang pinupuntos ko. Ngayon, ang tanong ko naman kay whoever of our resource persons, yung sinasabi nilang testigo nila at naging dahilan nila para kumuha ng search warrant. Yan ba na-interview na ninyo? Yung sinasabing tao na nagsabi sa kanila na mayroong barel itong si Yap, may droga doon sa kulungan. Nakilala na ba ninyo yung taong yan? Your Honor, if with your indulgence, I will allow the Director CIDG to answer that. Yes, please. Thank you, Your Honor. Actually, Your Honor, knowing the deponent of my regional office used for the search warrant, there's no way for us to know, Your Honor. So, It was never notified to us, nor reported to us, Your Honor. So, considering that, as they said, it is only a walk-in informant, there's no way for us. So, you've never met this person? Yes, Your Honor. In your investigations, hindi nyo naisip na tawagin, tanungin sila, sino yung taong yan, papuntahin paharapin sa atin para malaman kung totoo. Kasi doon nag-umpisa, di ho ba? If only I have continued with my investigation, Your Honor, definitely that will be one of the main characters na tatanungin ninyo. I will see, Your Okay. Honor. Mr. Chairman, wouldn't it be prudent for the committee to request, maybe in executive session, na paharapin yung taong yan dito sa Senado? Kung tutuban yung We're taong actually extending an invitation to that person. He has been identified. He's been identified. Yeah, through the application for the search warrant. Okay, thank you for that, Mr. Chairman. Yeah. Okay. Kanina nabanggit din na yung mga Bureau of Jail o yung mga kapulisan doon sa Bureau of Jail, doon sa mismong sinabi ninyo na CIDG operatives na hindi cooperative. Yung mga tao sa BJMP, yung mga pinaluhod na pinatalikod na humarap sa pader. Tama ho ba yun? Tama ba yung pagkaintindi ko? Opo, Your Honor. Hindi cooperative. Opo. Okay. Bakit yun nasabing hindi cooperative? Hindi po kami pinagbuksan po, Your Honor. Hindi kayo pinagbuksan. Opo. Okay. Now, nabanggit din kanina dito, a similar incident happened in the past. Tama ho ba yun? Meron kayo nabanggit kanina that you applied, CIDG Region 8 applied for a search warrant also
sa loob ng kulungan din. Tama? Sa CIDG po? Oo. Opo, Your Honor. Okay. At nag-operate kayo ng 2 ng umaga din. Mga ganun po, Your Honor. Mga ganon. Anong nangyari doon? Namatay din ba yung biktima? Opo, lumaban din po eh. Lumaban din, namatay din. Opo, Your Honor. Naging cooperative ba yung Bureau of Jail nung panahon yon? Yes, Your Honor. Naging Opo, tinulungan po kami. tinulungan kayo? Opo. Okay. Kasama Baka pa nga yung jail po tumakbo din eh, nung nagagis po ng granada. Ganon, ha? Opo. Okay. So baka pwede ko tanungin yung Bureau of Jail naman. Are you familiar with that incident? Yes, Your Honor. And is it true that you and your men were cooperative at that time? That incident na binabanggit niya? Your Honor, Yes. our jail is the provincial warden's office, Yes. not at the LRP, the Bureau of Corrections. Iba yon. It's a Iba different yun. one. Iba Okay, po so yung sa iba. amin. Okay. Sinasabi nila that your jail guards were not cooperative. Is that true? No, Your Honor. So what is your story? Your side of the story? Your Honor, yung mga public attorney's office na lang po dahil sila po yung nag-conduct, nag-assist ng kunan ang affidavits po nila. Okay. So ano yung naging salaysay dito? Yung sabi nila po sa akin, habang sinususian po nila, binabayo daw yung gate ng mga CIDG. Tapos? Kaya parang nagkakaroon ng tulakan doon sa gate at saka pagsusi. Kaya yung kandado po namin, luma na po yun. Siyempre po, ulan, inaarawan, meron ng mga corrosion. At sa marami na pong beses na palaging open, sara, open. So palagay ko po sir, nagkaroon na ng crack yun. Okay. So in the process sir, doon sa pag-raid, naputol ka agad yung susi dahil yun nga, parang nag-aagawan na sila. Okay. Ayun, baka yun po ang sinasabi nilang naging uncooperative ang mga At provincial pagkatapos guards. sunod, ano nangyari? Pinaluhod? Based on the provincial guards and the police, the augment, pakapasok po ng CIDG, pinapandisarmahan kalagad sila, tapos pina-face the wall, pinaluhod from 3:30 a.m. until almost 7 yata or 7 o'clock. Ganon katagal? Ganon po katagal. Pati po yung pag-ihi nila, bawal. Isa pa nga yung pulis doon, sinampal pa. Okay. Pati po yung mga, lahat po, yung arma, cellphone, tapos kinuha pag-ihi nila doon lang, bawal tumayo. Doon lang And then umiihi. they took over the premises. Yes, Your Honor. Yun ang salaysay ninyo, di ba? Oo po, Pati Your Honor. na kung saan yung CCTV at kung saan nakalagay yung monitor, kung saan nakalagay yung hard drive. Ganun ba yun? Opo, Your Honor. At ngayon nawawala yung hard drive. Opo, Your Honor. Okay. Ang tanong ko sa operatives ng CIDG dyan, parang nakakabahala naman yung abuso sa kapangyarihan dyan. Meron bang abuso nangyari sa tingin ninyo? Para paluhurin ninyo yung mga taong ito at tumingin lang sa pader at 4 na oras bawal umihi, nakaluhod? Ang paliwanag po sa akin ng raiding team, kasi nga po sa tension po. The Senate hearing into the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa ongoing for about 7 hours now. The mayor was killed inside his jail cell at the Baybay Provincial Jail last Saturday. Many questions still left unanswered. Before he was killed, Mayor Espinosa had serious allegations in his sworn statements implicating top politicians, police officials, and other notable individuals to the illegal drug trade. Yung mga, pati yung kanina na may nag-manifest na invite natin sa next hearing. And also si Abellanosa po. Saka po mayroon pong judicial affidavit si Mayor executed noong October 13 at certain Chairman Andres Cruz na sinama doon sa affidavit na sinabrit sa pina-administer doon sa prosecutor's office, but eventually Mayor Espinosa had executed another affidavit dated October 13
Galing po ito ng PAW na sinasabi niya na hindi naman daw talaga siya nagbibigay ng payola money to Andres Cruz. Tapos hindi daw totoo yung affidavit. Anong... So sinong there is imbitahan? another affidavit? Sinong imbitahan? Andres Cruz, sir. Andres Cruz. Opo. Kindly submit May kopya all po the ako ng pertinent affidavit noon. data para ano. So we can invite them. October 13, 2016. Meron lang akong tanong, ano, kasi siya nabanggit ko sa opening statement. Meron ba talagang nagbasa to formally serve the warrant on 2 dead bodies? Napalabas ito sa GMA7. Apparently, yung kasama yung reporter, nakuna ng video footage and pinalabas ito sa GMA7 na kung saan instead of serving the warrant on the warden because sila may control sa facilities eh. Wala namang control yung mga preso sa facilities. Maski buhay pa yung dalawa, hindi pa rin dapat sa kanila sinerve yung warrant. Dapat to sa warden. But having said that, patay na nga, binabasahan pa ng search warrant. Would you explain? Kindly explain bakit gano'n ang procedure? Is this the correct procedure? Nag-search kayo ng bahay. Halimbawa, assuming na hindi ito jail, ano? In the course of your search, yung operation nyo, nagkaputukan, namatay yung ano, do you still need to read to formally serve the search warrant? Hindi naman kayo maririnig ng patay. Hindi naman magre-respond yun na, yes sir. Did you actually do that? Your Honor, actually, the reading of the search warrant was not really for the dead body, but to the witness and supposedly to the provincial warden. Yes, sir. Actually, sir, pinapasok po namin si Warden Bardillon po. Sinabihan ko pa nga, sinabi po doon na magbabasa na po nung search warrant para masimulan po yung search. Pero hindi naman po tinapos ni Warden po yung sa search. Tiningnan na lang po niya, tapos pumunta po siya sa kabilang selda kung nasan din po yung soko. Tapos pumunta na lang po siya doon sa may nag-standby na lang po siya sa may labas. Okay. Pero nabasa ko yung affidavits ng mga guards, ano. Nangihingi sila ng kopya na affidavit sa inyo, ng search warrant, ayaw niyong bigyan. You ignore them. Di ba, nandiyan sa statement that they were requesting for a copy. They wanted to see. Gusto nila makita yung kopya ng search warrant dahil nga, ang isa-search nyo, facility nila. Yes, please. Yes, Your Honor. Ilan yung nag-testify na guards na nangihingi sila ng kopya o gusto makita yung search warrant? I think it is isa lang yan. Sino yun? Narciso Ortega. Ano yun? Ordinary jail guard or ano bang position niya doon? Designation? Ordinary jail guard po, Your Honor. Siya yung nasa desk. Siya yata Siya nasa bukana. if I am not mistaken, Your Honor, siya po yung keyman doon sa gate. Okay. So bakit ayaw niyo pakita yung search warrant niyo doon sa gwardiya? Your Honor, hindi po totoo yun, Your Honor. In fact, may kasama din naman po kaming media doon, talagang nag-witness, na pinakita talaga namin yung dalawang search warrant po. Well, imbitahin namin yung media na sinabi niyong kasama. Opo, Your Honor. Alam niyo ba dumating yung media kasama lang ng Soko? Hindi niyo siya kasama all the way. May kasama po kaming isa po. Oh, ano pangalan? Sabihin niyo. Mr. Yol Kaworte po, ng Kaugop Radio po. Okay. Ano pangalan? Mr. Chair, may nakalimutan lang ako kanina kay Attorney Santiago of the PAW dun sa binasa mong affidavit nung inmate witness about his account na ibang-iba doon sa CIDG version. Something struck me, yung time na naman eh. Can you double check it? Yes, Your Honor. It says here, Anong oras niya naumpisahan na witness? in paragraph 2 of his affidavit dated November 8, 2016, it says here, last November 5, 2016, around 3 o'clock in early morning. Ayan na naman tayo.
O ano ba talaga ang tunay? Anong oras ba talaga pumunta yung team? O meron kayang iba pang team Ngayon, na nauna? sige, kung pinabubulaanan Can mo you clarify na that? hindi nyo pinakita ninyo yung search warrant doon sa gwardiya, di ba dapat meron Pinakita siyang... po, pinakita sir. O, dapat may pirma siya doon o may acknowledgement na nakita niya o meron kayong record man lang na binabasa niyo yung search warrant. Meron ba kayong ganon? Wala po kaming record ng O kala ko may video. kasama kayong media. Siya pong makapag-testify. Ewan ko lang po kung binidyohan niya or ano po. Wala yata sa presentation mo kanina yung media na binanggit mo. Yung GMA mga lang ang witnesses natin. na yan, I'm sorry, Senator Manny, yung mga witnesses na yan, kasama nyo na sila? Pagdating nyo? Yung isa po na media po. Sino yon? Mr. Yol Caorte po. Kasama nyo na sila? Kasama na po Siya? namin. Opo. Pagdating nyo? Opo. Kasama na po. So, nakabuntot ho ba siya sa team? Nung papasok na kayo? Nandun po siya sa malapit po sa gate din. Now, balik ko tayo dun sa oras. How come that inmate witness mentions 3 o'clock, on or about 3 o'clock? Kanina pa ulit-ulit ko po kayo mga tinatanong, anong oras ho ba talaga kayo pumunta doon? Bakit as early as 3 o'clock, meron ng mga narinig o nakita yung witness inmate? Ganun po, yung ganun pong mga oras po ng more or less 4 or past 3, basta malapit po doon. Diyan po yung oras po na na-estimated po namin. Ganito po kasi yung Superintendent Marcos. Yung sa oras po kasi, nung nagta-travel po kami papuntang Baybay, kung mapapasyal po kami sa lugar namin, yung signal po doon pawala-wala. Nung nagsisend po ako ng mga pre-jump off, yung cellphone po na nagsisend, nagpapaikot-ikot lang na parang maliit na ganun. Ibig sabihin, hindi pa siya nagsisend. Matagal po. So, yung oras po, hindi na kami naging conscious po talaga, ma'am. Kasi nung patapos na ng operation, doon ko na lang naman po tiningnan yung mga oras ng mga text eh. Hindi ko naman po tinandaan. Nung nag-review na ako ng oras, kasi pinapresent po ako dito, saka ko lang po tiningnan yung isa-isa, anong oras ba to, anong oras ba to. Pero during texting po, papunta po sa pre-jump off, mobile po kami. Along the way from Tacloban to Baybay, marami po dyan dead spot. Hindi po makasend ng text message. So, by the time na nasend yung message, doon lang po magre-register yung oras kung kailan po na siya nasend. Pero hindi ko na po tinitingnan yung cellphone ko. So, pagdating po namin sa Baybay at nagkandak ng final briefing si Major Laraga, hindi na po actually namin talaga alam mga oras kung anong oras yun. Katapos nagpadala ng coordination, hindi ko rin po alam kung anong talagang oras natanggap yung coordination till such time na nahawakan ko na po yung papel after the operation. Doon ko lang po nakita na 3:43 pala. Pero kung sa oras po hindi po namin masasabi na ganito talagang oras kasi wala naman kaming timer eh. Na ikaw designated ka as timer. Time mo. Wala pong ganun. Actual operation po to. Kung naintindihan po ito ng kapwa-pulis ko at operatiba ka rin, alam mo yun na ganun ang nangyayari. Senator De Lima, excuse me, si Senator Recto would like to avail of his second round. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator De Lima. To our resource person,